Hello po mga kapatid, magandang umaga po ulit sa inyo dyan. At welcome again to my channel, Brother OG po. Nandito po ulit ako. Mag-share na naman sa inyo ng aking devotion dito pa rin mga kapatid sa Book of John, dito sa Juan. Pero verse 12 na po yung aking i-share sa inyo. Chapter 12, sorry po. Chapter 12, verse 1 hanggang 50 ang aking i-share po sa inyo. Pero kagaya pa rin ng dati, na ginagawa natin na bago tayo mag-umpisa, tayo ay mananalangin mga kapatid. Sige po, magsiyoko po tayong lahat. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay buhay sa lahat ng tao. Nagbigay buhay, nagbigay ng lahat na meron kami. Simula noon hanggang ngayon, O Diyos. Father God, nagpapasalamat po kami. Salamat po sa iyo, Father God. Salamat, Lord. At ginising mo na naman kami ngayong umagang ito ng maayos at malakas ang aming pangangatawan. Salamat din sa iyong mga salita na aming mababasa na naman, mapapakinggan, mapapag-aralan ngayong umagang ito, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, buksan mo po palagi ang aming mga puso't isipan sa tuwing kami mag-aaral, makakarinig, magbabasa ng iyong mga salita upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Samahan mo po ako, Lord, gabayan at turuan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ngayong araw na to, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, pinupuri ka namin at sinasamba, dinadakila at iniibig, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid. Again, ulitin ko lang, welcome po kayo sa aking channel, Brother OG po. At ulitin ko lang din na sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and like. Mag-comment din po kayo at pakiclick nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga iba ko pang i-upload. Ano po. Salamat po. Dito nga po ulit sa Juan, pero chapter 12 verse 1 hanggang 50 po ang aking isi-share sa inyo, ang aking babasahin ngayon. So mag-start na po tayo. Sabi po sa verse 1, 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paksaw, si Jesus ay nagpunta sa Betania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo. At ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ito ng kanyang buhok, kumuha ng mamahaling pabango at yun ay binuhos sa paa ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pamunas na ginawa niya ay ang kanyang buhok. Sabi dito mga kapatid. Sabi pa dito, ito'y pinuna ni Judas Iscariote. Pinuna ni Judas Iscariote. Sabi po dito, ang alagad na magkanulo sa kanya, yun ngayon si Judas, yung alagad na magkakanulo sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa dukha ang pinagbilihan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakaw niya ito. Sabi dito, Pero si Judas pala pinagkanulo na ang ating Panginoon sa Kristo at ito pala ay magnanakaw pa. Siya ang tagapamahala ng kanilang mga salapi at ito'y ninanakawan pa ni Judas. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya.
Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro sapagkat dahil sa kanya maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at sumampalataya kay Jesus. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumigaw, "Purihin ang Diyos." Amen. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoong. Purihin ang Hari ng Israel. Sabi ng mga tao, nagsisigawan sila habang sinasalubong ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi pa dito, nakakita si Jesus ng isang batang asno. Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito gaya ng nasusulat, "Huwag kang matakot, lungsod ng Zion. Masdan mo, dumarating na ang iyong hari." Nakasakay sa isang batang asno. Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad, ngunit matapos na si Jesus ay muling mabuhay at maluwalhati, naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Kaya't gayon nga ang nangyari. Kung ano talaga yung kasulatan, yun ang nangyayari, mga kapatid. Kaya nasabi ng mga Pariseo, walang nangyari sa pagsisikap natin. Tignan ninyo, sumusunod pa rin sa kanya ang lahat. Sumusunod pa rin ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Kagaya ng ating ginagawa, kagaya ng ating pagsunod sa Kanya, kagaya ng pagdinig natin sa Kanyang mga salita, at ito'y ating sinasapuso at sinasabuhay natin. Ganon din ang ginagawa ng mga taong sumusunod sa ating Diyos, sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sabi pa dito, may ilang Gregong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betanya sa Galilea at nakiusap, "Ginoo, nais po naming makita si Jesus." Sabi to ng mga Grego dumalo sa pista. Nais daw nila makita ang ating Panginoong Hesukristo. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang lumapit kay Jesus at pinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sumagot si Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao." Amen. Dumating na ang oras upang parangalan ang tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sanga. Napakaganda, Kung hindi raw mahuhulog ang butil ng trigo, sabi dito, ulitin ko lang, sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sanga. Ang tao nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Pakinggan niyo po. Verse 25, mga kapatid. Ang tao nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Kung talagang pinapahalagahan mo yung sarili mo lang, sinasabi dito yung parang makasarili ka, iniisip mo na lang palagi ang iyong sarili, ganyan. Yun daw ay mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ang Diyos din ay yung iniisip palagi, kung ang iyong mga mahal sa buhay ay yung iniisip din ang iyong kapwa, ang iyong iniisip yung kanilang kalagayan, ikaw ay tumutulong ng buong puso't kaluluwa, pinapahalagahan mo sila, minamahal mo sila, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang naghahangad na
maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroroon ay pumaroon din siya. Sabi dito, pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Sabi yan mismo ng ating Panginoong Hesukristo, no? Kahit sa simpleng paraan, mga kapatid, kagaya ng sinasabi ko, tayo maglingkod sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, no? Tayo ay sumunod sa Kanya. Ang Kanyang mga salita ay i-share din natin sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao, no, mga kapatid. Una, yung pagsunod sa Kanyang mga salita. Diba, yung paggawa ng kabutihan, yung pag-ibig sa bawat isa, yung pagpapatawad, pagpapakumbaba, mga kapatid, at yung pagtulong ng buong puso at kaluluwa na walang na inaantay na kapalit. Amen and amen. Sabi dito, ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko ba nga, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sabi niya. Ang ating Panginoong Hesukristo raw ay nababagabag. Sabi niya, sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Sabi niya, hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. No? Nababagabag siya. Alam niya yung mangyayari sa kanya. Pero hindi siya humihingi ng tulong sa kanyang Ama na nasa langit, dahil yun ang dapat mangyari. Dahil dapat niyang ibigay ang buhay para sa iyo. Ang kanyang buhay dapat niyang ibigay sa ating lahat upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Amen. Sabi pa rito, sabi niya, Ama, iligtas mo po ako sa oras na to. Ngunit hindi niya to sinasabi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Yun ang dapat niyang sinabi, no? Yun ang kanyang dapat sabihin, hindi yung Ama, iligtas mo ko, kundi yung dapat parangalan ang pangalan ng kanyang Ama. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinaparangalan ko na ito at muli kong paparangalan. Amen and amen. Narinig iyon ng mga taong naroon, kaya sinabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang anghel, sabi daw. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinaparinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinasabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. No, pinapahiwatig ng ating Panginoong Hesukristo kung paano siya mamamatay. Sinagot siya ng mga tao. Sinasabi sa kautusan na ang Kristo ay mananatili magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat maitaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? No? Sinasabi dito, ulitin ko lang ang 34, mga kapatid. Sinagot siya ng mga tao. Sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay mananatili magpakailanman. Totoo naman namatay ang ating Panginoong Hesukristo para sa atin at siya'y muling nabuhay. Bumalik siya sa kanyang sa kaharian ng kanyang Ama, no? Pero nananatili po ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay hanggang sa ngayon. 'Di ba, dahil tayo sumasampalataya at naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay at nabuhay para sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo ang kaligtasan ng bawat isa. Ang kanyang mga salita ay nandito, no? Yung mga naghahayag ng totoo, nag-share ng salita ng ating Diyos, yan ay salita ng ating Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito'y nananatili rin sa atin. Sa tuwing mapapakinggan natin ito'y ating sinasapuso at sinasabuhay. Kaya nananatili po ang ating Panginoong Hesukristo magpahanggang ngayon. Amen. No? Bakit mo sinasabing dapat maitaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutin ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Kung ikaw ay lumalakad sa dilim, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo
ang ilaw upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. Amen. Sumampalataya tayo at mabuhay sa liwanag. Amen. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na muling nagpakita sa kanila kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila nanalig sa kanya. Amen. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ipinapahayag? Kanino mo ipinapakita ang iyong kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinasabi ni Isaias, binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila'y hindi makakita ni makaunawa ang kanilang mga isip. Baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. No? Kung tayo manunumbalik at magbabalik loob sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, baka sakaling tayo pa ay pagalingin. Baka sakali pa tayong patawarin sa ating mga kasalanan. No? Kung tayo totoong magbabalik loob. No? Makikita ng ating Diyos yung ating puso na tayo lumalapit sa Kanya, naniniwala, sumasampalataya, nagbabalik loob, no? Sigurado ko mga kapatid, Kanya tayong pagagalingin, Kanya tayong patatawarin. Amen and amen. Sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Gayon man, marami ring pinuno ang mga Hudyo ang nanalig sa kanya, subalit hindi nila ipinahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo, na baka sila itiwalag sa sinagoga. Mas gusto nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan sila ng Diyos. No? Ayaw nila ipahayag. Natatakot kasi sila, yung mga tao noon, no? Na baka itiwalag sila. Parang ngayon, no? May mga, hindi naman lahat, no? Pero may mga ilan-ilan mga tao na hindi nila maihayag o may share ang salita ng ating Diyos. Kung minsan sila'y nahihiya o baka kung ano sabihin sa kanila ng mga tao, baka kutyain sila. Akala mo naman kung sino kang mabuting tao. Akala mo naman kung sino kang malinis, mga ganyang pananalita. Yun ang kinatatakutan ng mga tao. Hayaan po natin sila na kung sakali man tayo nagsishare ng salita ng ating Diyos, hayaan natin sila kung ano man ang kanilang iisipin o sasabihin. Ang importante, kung ano ang iniisip ng ating Diyos sa ating paglilingkod, kung ano ang sasabihin sa atin ng ating Diyos. Amen and amen. Yun ang dapat nating isipin. No, yun ang dapat nating antayin dahil ang Diyos ang bahala sa atin. Dahil tayo ay patuloy na gagawa ng kabutihan, susunod sa Kanya, sasampalataya, magsishare ng salita ng ating Diyos, ang Diyos ang bahala po sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Amen and amen. Sabi pa dito sa 44 mga kapatid, malakas na sinabi ni Jesus. Sabi niya dito sa 44, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nanalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Ako ay naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang nananalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Ang mga taong nananatili o nananalig sa ating Diyos ay hindi mananatili sa kadiliman. Amen. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw na mga sumunod dito. Sabi niya, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Yun po ang katotohanan. Iligtas tayo ng ating Panginoong Hesukristo. May ibang hahatol sa mga aayaw, tumanggap sa akin at sa aking mga salita. May ibang hahatol, no? Hindi ang ating Panginoong Hesukristo at hindi rin ang ibang tao, kundi ang ating Diyos sa langit. Siya ang hahatol doon sa mga taong ayaw sumampalataya, ayaw makinig sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanilang salita, no? Ang Diyos sa langit ang hahatol.
Ang salitang niya, ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Ang alam kong ang kanyang utos, sabi niya, at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Napakinggan niyo mga kapatid, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita, ang nagbibigay buhay. Buhay, no mga kapatid? Buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang ipinapasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag. Amen and amen and amen. Kung bakit naparito ang ating Panginoong Kristo, ay dahil yun sa Ama. Ang Ama sa langit ang may kagustuhan at kung ano man ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo ay galing din sa Ama na nasa langit. No, yun ang kanyang ginawa, yun ang kanyang sinunod. No, yun po ang kanyang ginawa. Kaya ang kanyang mga salita dito ay galing sa Ama na dapat nating pakinggan, na dapat natin sundin, dapat nating isapuso, at dapat natin isabuhay. At hindi lamang sarilinin, kundi dapat din natin ihayag sa lahat ng tao. Kung ikaw ay may pandinig, makinig ka. Di ba mga kapatid? Kung ikaw ay may bibig at mata, magbasa ka at magsalita ka tungkol sa salita ng ating Diyos. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ating lahat. Hindi lang sa akin, hindi lang sa mga pastors and bishops o mga leader man na naghahayag ng salita ng ating Diyos, kundi para sa ating lahat ang kanyang mga salita na dapat nating sundin, pakinggan, isapuso at isabuhay. Amen and amen. Maraming salamat po muli mga kapatid sa inyong pagsama, pakikinig, pagbabasa na naman ng salita ng ating Diyos mga kapatid. Tayo po ulit ay mananalangin. At mga kapatid, may gusto lang din akong hilingin sa inyo na ipanalangin nyo rin po si Ariel Vicencio na ngayon ay nasa critical condition po siya ngayon. Nasa ibang bansa po siya pero siya po ay nakahiga na dahil may karamdaman po siya. No? Gusto ko lang din na isama nyo po siya sa inyong mga panalangin ngayong mga oras na to mga kapatid. Salamat po. Tayo po ay dudulog sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ihanda natin yung puso natin ng maayos, no? Tayo'y lalapit sa Kanya. Pagkatapos niya tayong kausapin ngayon, pagkatapos nating magbasa ng Kanyang salita, tayo naman ay lalapit at magsasalita. At sigurado kong nakikinig ngayon sa mga oras na to ang ating Diyos. Sige po, magsiyo ko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa umagang ito, sa araw na to, dahil sa iyong mga salita na aming napakinggan, O Diyos. Sa iyong mga salita na makapangyarihan, na bumabago sa aming mga buhay, sa aming mga puso't isipan, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat sa iyong makapangyarihang mga salita, O Diyos. Salamat dahil lagi namin itong nababasa, naririnig, napapag-aralan, O God. Salamat din sa mga totoong pastors and bishops and leaders na totoong naghahayag, naglilingkod sa inyo, O Diyos. Salamat din sa lakas ng loob, sipag, talino at binibigay mo sa akin upang kahit, Lord, sa simpleng paraan, ako'y makapaghayag din ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat din sa aking mga kapatid, mga mahal sa buhay na laging nandyan, na handang makinig ng iyong mga salita, O God. Sumasama sa aking sharing. Lord, salamat po sa kanila, sa lahat ng tao na nandyan, O God. Salamat po dahil sila ay bigay mo para makapakinig ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat dahil ang iyong biyaya ay walang hanggang maririnig ng lahat ng tao, O God. Ito'y magbibigay sa amin ng kaayusan, kasiyahan, kasaganahan, at katagumpayan, at kapatawaran ng bawat isa, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa iyong buhay na ibinigay sa amin lahat. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, salamat po. Dahil ito'y nakarating na sa lahat ng tao at ang aming panalangin ay lagi mong pinakikinggan, O God. Lord, salamat din sa pagpapagaling mo sa lahat ng taong may karamdaman ngayon, Lord. At nandito rin po ako, Lord, na pinapanalangin ko rin po si Ariel Vicencio na nakikita mo po ang kanyang sitwasyon, Father God. Narinig mo po ang kanilang mga panalangin, ang panalangin ng kanyang mga mahal sa buhay at ang aking panalangin para sa kanya, O God. Narinig mo po yun, O God. Lord, pero ikaw pa rin po ang masusunod. Ikaw pa rin po ang dapat sundin. At kung ano ang iyong kagustuhan ng kalooban ay siyang mangyayari, O Diyos. Pero kami, Lord, ay nagpapasalamat dahil dinidinig mo
ang lahat ng nananalangin kay Ariel Vicencio, O God. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, ikaw na po ang bahala sa kanya, Father God. Sa iyong anak na si Ariel Vicencio, O God. Ikaw na po ang bahala sa mga oras na to, Father God. Ang iyong kalooban, O God, ang siyang matutupad at ang siyang mangyayari, O God. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat po. Lord, pinananalangin din namin ang bawat presidente ng aming bansa na iyong ingatan, bantayan at pagtagumpayin din, O Diyos, sa iyong pangalan, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay at kasama sa kanilang mga kasamahan sa pamahalaan, O Diyos. Pababa hanggang sa amin, O God. Salamat, Lord. Lord, lagi mo kaming ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Lagi mo kaming pagtagumpayin sa iyong pangalan, O God. Lagi mo kaming proteksyonan, O God. Lagi mo kaming samahan. Lagi mo kaming pagtagumpayin, O God. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao, O Diyos. Salamat din sa katagumpayan na naman ng aking gawain ito, O Diyos. Salamat sa pagsama mo sa amin sa aming pag-aaral ng iyong mga salita at salamat sa pagbabantay mo sa bawat tahanan, O God, dito sa mundong ito. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po. Salamat sa lahat ng blessings pang ipagkakaloob mo po sa bawat isa, O God. Salamat po. Muli, Lord. At palagi, Lord, palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat po, mga kapatid. Salamat po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Diyos. Nakasama ang ating Diyos. At God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo lahat. Salamat po.